So hello mga kapatid sa IT. For today's video, bago tayo mag-proceed dun sa configuration kay Netbird or paano ko mapapakita yung mga use case netong Netbird. Ito yung mga previous na experience ko na setup ko is yung FortiGate or IPsec to site and OpenVPN WireGuard na manual configuration, and ito na nga si Netbird. Bago ako mag FortiGate pala is ang pinaka nauna kong natutunan talaga is CPF Sense. So CPF Sense, pwede ka mag-install sa mga bare metal PC, lagyan mo ng extra LAN card. So yun, makakapag-deploy ka ng mga VLANs dun. So anyway, balik tayo dito sa IPsec, yung site to site. So kailangan mo siya ng physical server plus another physical server, and kailangan is naka-public IP per branch A and branch B. So yun, medyo magastos kasi public IP to public IP plus yung hardware din, and may limitation yung per client neto. So kapag kay Netbird or kay OpenVPN, kay WireGuard, kailangan mo lang ng isang VM, set up ka lang ng isang VM, taasan mo na yung memory, pati yung RAM neto, marami ka nang pwedeng ma-deploy na VPN clients. So yun, kapag IPsec to IPsec, kailangan, o yung site to site, kailangan mo ng dalawang bare metal or hardware appliance para mag-usap yung dalawa. So yun din, kapag 40 client app, may limitation lang siya na per device. So yun, licensing din yan. Kailangan niya may license every annual. So ngayon, di ko na papahabain pa. So pwede nyo yung screenshot yan. Yan, post nyo na lang and then screenshot nyo yung mga details na kailangan nyo dyan. So kapag kay OpenVPN naman pala, si OpenVPN kasi ay same concept din siya ng WireGuard, pero mas lightweight si WireGuard and mas mabilis siya compare kay OpenVPN. And cryptographic din kasi yung gamit ni WireGuard. So sobrang secure niya in the way of security, yung private and public key, sobrang secured niya. Kaya pinaka-backbone ni Netbird is si WireGuard. Bago tayo mag-start kay Netbird, so ito yung traditional standalone WireGuard kung paano nagwo-work si WireGuard. Ang architecture ni WireGuard is point-to-point and client-server setup. Manual lang configuration nito, pati yung pag-edit sa client. So papakita ko ito yun. Ayan, manually mo siya i-edit. So kailangan may idea ka sa public key. May generation ng public. Private key pala per ID. Siya na bahala mag-generate niyan. And yung public key, ito yung public key nung server kung saan siya dumadaan. Yung kung ano yung public IP mo, ito yun, yung endpoint. Yan. Balik tayo dito kay Netbird naman ay full mesh network siya. So yung concept nito guys, ang concept nito ni Netbird is kapag halimbawa may naka-install na client sa laptop, tapos gusto mong padaanin din sa cellphone yung routing niya. So magkakakitaan siya. So kung may idea kayo sa mesh setup ng access point, parang ganun siya. So yung manual configuration kay WireGuard, tapos wala siyang central management. So CLI, more on CLI ang configuration nito. And then kailangan mo dito ng server side para makakonekta mula sa labas. So manual port forwarding sa NAT para ma-port forward nyo yung IP address nung server. And ito naman, same naman din sila ng concept. Ang pinagkaiba lang ni Netbird ay meron siyang centralized dashboard siya, and then meron siyang, pwede mo i-install yung agent, and ito yung itsura niya. Same din pala ng WireGuard, install mo rin yung agent. Pero ito kasi, kapag nag-set up ka na ng Netbird, tapos hindi ka na maglalagay ng WireGuard ID, hindi mo na siya i-attach yung ID nun, or i-import pa. Kumbaga dito, doon ka na sa server mag-configure. Tatalakayin natin yan doon sa yung overview ni Netbird. So, gamit ko doon is yung free tier na free account ni Netbird. 5 users and 100 devices. Kapag kay Tailscale naman, 6 users and 100 devices. Yun, si Netbird ay meron siyang centralized dashboard, and ito yung automated, ito yung napakaganda sa kanya, yung stand and turn relay server para mag-punch hole yung, kapag may CGNAT, kapag nabasa niya yung stand nun, P2P siya. Kapag turn naman ay magfo-fallback siya as relay. So yan, meron siyang access control rules na pwede nyong i-block yung certain ports na, for example is 80. Pwede nyo i-block yun. Pwede nyo i-block yung 443. Basta lahat ng UDP and TCP, pwedeng i-block doon. And certain port lang yung pwede nyong i-open per IP address.
So, ito naman yung paano nag-work si network at address translation. Ito pala. Siguro dito ko na lang para mas makita nyo. Pwede nyo to i-screenshot guys, post nyo lang. Ito yung paano nag-work yung router natin. Ito yung gatekeeper ng router na kino-convert nyo yung mga private IP natin dun sa router papunta dun sa public IP sa internet. So, yun lang kapag hindi naka-public IP or naka-static IP yung ISP natin sa office. Hindi siya makakapagbato, hindi ka makakapag-port forwarding, so behind ka ng CGNAT. So siguro sa next topic natin kung ano yung CGNAT, ano yung meaning ng CGNAT talaga. So yun lang, sa security ni kapag home fiber yung ginagamit natin or home DSL, so wala talaga siyang public IP, block siya. Ito yung purpose naman ni Stan pati ni turn. Kapag nakita niyang yung hindi na block ng ISP provider yung NAT translation niya or yung NAT traversal niya, makakapag P2P siya connection. So explain ko sa inyo to yung SRFLX candidate. For example guys, ito siya. Dito nyo malalaman kapag nakastan siya, ibig sabihin P2P yung connection. And ito siya. Pag ang client A mo, dahil yung client A, for example, ang client A ko ay ito, yung Ubuntu server ko dito sa bahay. Siya yung nagiging routing peer ko para makita itong mga detalye dito sa baba. Nasaan na ba yun? Ayan. Ito yung resources na nakikita ng routing peer ko. So, ito yung routing peers. Dito siya dumadaan kay Ubuntu 24 SBR1. At ito yung mga resources ng DVR, image server, yung Proxmox 1 and Proxmox 2, and then yung TrueNAS. So, dito siya dumadaan kay Ubuntu 24-SBR1. And ito naman, kapag P2P is a client A, hindi na siya dumadaan sa server. So, hindi na siya dumadaan sa server. Kumbaga, parang si P2P connection, kapag once na nag-send na ng packets yung si Netbird papunta sa server, kapag nakita niyang yung public IP is nag-appear or walang nakaharang kay sa NAT ng ISP or symmetric NAT, hindi naka-block, mag-uusap yan, P2P yan. So, from client A, magbato ka ng data papuntang client B. Ang mangyayari niyan, itong internet lang ng client B and client A lang mag-uusap. Pero yung internet transfer niya or yung traffic niya, hindi na siya dadaan sa server. Ang kabaliktaran naman ni turn ni traversal using relays around NAT, kapag unable to connect yung punch hole neto nung ISP mo, ibabato ka niya as dun sa server. So, ang mangyayari niyan, kapag nagbato ka ng data kay client A, dadaan pa siya kay turn server, kay Netbird server nyo, papunta kay client B. So, for example, may naka-install kang Netbird server sa AWS. Siyempre, naka-bandwidth cap lang yun na 2 terabyte, 4 terabyte. Depende dun sa kukunin yung instance. Kung EC2 man yan or kay Lightsail yan. Ang mangyayari niyan guys, tatakbo yung internet ni Netbird. At yun lang, kapag halimbawa is yung client B nyo is naka-install din siya sa kay AWS, parehas yung dalawa yung tatakbo yung upload and download neto. Kapag halimbawa naman kay Stan, kay Solution 1, kapag client A is yung client B ay naka P2P, yung dalawa lang yung nag-uusap. May pakialam lang tong server nyo kay Netbird kapag packet identification lang. Ikaw pala si client A. Okay, sige, magkikita yung dalawang yan. I hope sana naintindihan nyo yung mga explanation ko guys, no? So, dun na tayo sa part 2 neto. Paano yung mga configuration na pwedeng gawin kay Netbird. Thanks for watching. See you on my next content. God bless.